Okay yan. Good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat dyan na mga OFW at sa mga kababayan po natin dyan sa Pilipinas. At ngayon po ay December 14. Okay, nalalapit na po ang Kapaskuhan. Ang topic po natin ngayon ay yung Trading 101. Okay? At ngayon ipapakilala ko po sa inyo isa sa mga mga kilala rin na negosyante. Okay? Siya po ay isa sa presidente po ng isang dropshipping company. At syempre, ito pong ano natin, no? Ito pong Zoom meeting natin ito is all about forex trading. Sa mga gustong sa mga gustong matuto ng forex, 'di ba? Tagal na natin hinahanap, tagal na natin naantay kasi marami na po tayong mga nasalihan na nagpapasabay ng trading, no? Kunyari nagte-trading kuno pero hindi naman pala. Then after that, biglang nawawala. So marami na tayong na-loss, no? Marami na tayong nasayang na pera. This time, no, sa mga mistake natin na 'yon ay kalimutan na natin. Then ngayon tayo na mismo ang magte-trade. Okay? At mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung sino yung si Economy. Pero hindi po siya trading platform tayo po sa trading po natin sa MetaTrader 5 po tayo magte-trade at tayo po pipili ng broker. Sila po yung Economy, sila naman po yung para doon sa academy. Later on, mas papaliwanag ko pa po muna yan. Okay? So sa ngayon, dyan lang po kayo. Stay lang kayo dyan at sana hanggang matapos. No? Umpisahan nyo, tapusin nyo po. Kasi kung gusto po natin matuto sa pagte-trade, na po kailangan magkaroon tayo ng time. At syempre, aralin po natin. Itong ano na to is very basic lang po ito. No? At sa mga susunod, baka bukas, kung sakali wala sa pangkalahatan, magkakaroon ulit po tayo ng Zoom meeting para naman doon sa mind setting about sa forex trading. Okay, so sa ngayon po, ito po yung aking pinangako sa inyo na magkakaroon tayo ng trading 101. Okay? At antayin niyo lang po at tapusin yung trading na ito o yung itong presentation. Okay po? So, pisahan ko na. Pakilala natin si Sir Nards, no po? At How to execute trade. Okay, very ano lang to, few slides lang bago tayo mag doon sa actual, no. This is how to trade using your mobile, no. So, kung magti-trade ka using mobile, ito yung mga kailangan mo ng mga apps, no. We're using MetaTrader 5, ito yung platform na gagamitin natin. Then Light Finance, ito yung recommended broker namin for the new members or the new traders kasi unang-una meron siyang 100% bonus, no, sa capital mo. So kung trading fund mo is $100, magiging $200 siya, no. So Telegram app, kailangan natin dito kasi diyan ibabato ang mga signals from our master traders, from the community. So para kukopyahin na lang natin, no. So hindi ko na i-demo kung paano i-download ito sa app, no? Kasi alam naman natin 'yan, no? Okay. So, usually sa Forex, dalawang pairs talaga 'yan, no? Merong base currency saka may code currency. So in this case, XAU is gold and USD, no? Maraming ano tayo, may Euro USD, may GBP GPY. So maraming code, maraming mga Forex pairs, no? So ang mangyayari diyan, halimbawa tonight mayroong high impact news, kung bababa ang US dollar, aakyat yung isa. Aakyat si gold, no? Kung bababa si US dollar. Kung tataas naman si US dollar, bababa yung gold. Ganun lang 'yon, okay? So basically, ang forex is just about buy and sell, no? Buy and sell. So we buy when the price is low and we sell when the price is high. Okay? So, meron tayong tinatawag na buy position or in Forex lingo, it's also called long position. Okay? So, meron din tayong tinatawag na sell position or short position.
Okay? Then, ito very important. May take profit sa stop loss. Take profit, siyempre iyan, ito yung isi-set natin para mag-profit tayo. Very simple. Stop loss, ito yung isi-set natin para ma-mitigate natin yung loss or ma-lessen yung loss natin. No? Especially if you're a beginner, kailangan talaga nakaset itong stop loss natin. No? Leverage naman, ito yung nag-multiply ng trading power mo. Kasi sa totoo lang, halimbawa yung pera natin kulang, ang broker ang nag-offer ng leverage. Halimbawa ito yon. Meron tayong from 1:100 to 1:1,000. Okay? Halimbawa ang leverage is 1:1,000. Let's say ang pera mo lang, trading fund mo lang is $500 or 28,000 pesos. Tapos ang leverage mo is 1:1,000. So, pwede kang magka-trade up to $500,000 or 28 million. Yan yung tinatawag na leverage. Minumultiply yung pera mo. Okay? Then, meron din tayo, palagi mo itong maririnig during trading, no? PIP, no? Point in percentage. So, it's a very small measurement of change in currency pair. Okay? So, usually, ang PIP is nasa fourth, fourth na number. Yan yung nakapula, no? Sa GPY pairs naman, GPY pairs is nasa second, no? Yung nakapula. Ang gold naman is after ng decimal point. Okay. Tapos, may makikita kayo dito na blue. Yan yung tinatawag na pipettes, no? Pipettes. Ang pipettes is a fraction of a pip, no? Pero ang kinukompute talaga natin itong pip, no? So sample lang. Ito, this is for gold. Halimbawa, nag-buy tayo at 2661 tapos nag-take profit tayo at 2661.5. Ibig sabihin, kumita tayo ng 5 pips. Okay? So screenshot nyo na lang ito para balikan nyo na lang. Anyway, recorded naman ito, no? Kung nag-buy kayo ng 2661 at nag-take profit kayo ng 2662.59, so ignore mo yung 9, no? Kasi yung 9 ang pipettes. So total niyan is 15 pips. 15 pips. 15 pips. Okay? So nag-buy tayo ng 2663, nag-TP tayo ng 2668.95. So nag-profit tayo ng 59 pips. Yan. So very simple lang guys, no? Simple mathematics lang. Sandali. Okay? So kung sell naman, baliktad, no? So kung nag-sell tayo ng 2661 tapos bumaba siya ang price, nag-TP tayo sa 2660.5, yan naman, panalo tayo ng 5 pips. Oh. Pero kung umakyat siya, talo tayo, no? Talo tayo. So nag-sell tayo ng 2661, nag-TP tayo ng 2658.57. So 25 pips. So ganun lang kasimple yung pips, okay? Now, lot size naman, ito yung portion ng money natin na tinitrade, no? Kasi hindi naman 100% ng pera natin ilagay natin sa trade. Okay. Now, ito yung recommended na lot sizes for proper risk management. Okay? Let's say ang pera mo is $1,000, ang recommended niyan is only natin. Okay? So ang recommended niyan is 0.01 lot. Okay? So kung naglagay ka ng 0.01 lot, ang tinaya mo diyan is 10 cents per pip or 1% risk. Okay? Pero gusto mo mag-risk ng higher, nilagay mo is 0.1, ibig sabihin hindi na yan 1% risk. So that's already 10% risk. Okay? Now, kung 10,000 naman yung trading fund mo, ang recommended lot size is 0.1 or $1 per pip.
Okay? Or equivalent yan to 1% risk. Kung ang nilagay mo naman is 1 lot instead na 0.1, so that's 10% risk. So kung 100,000 naman yan, 1 lot, tapos $10 per pip or 1% risk. Okay? Now, ang problema, kung ang pera mo is kulang, no? Konti lang yung pera mo. So ang example kasi natin dito is $1,000 eh. Paano naman kung ang pera mo is only $100? Kaya ika-convert natin yan to cents. May cent account na tinatawag. Okay? So yung $100 mo, equivalent yan ng 10,000 cents. No? So since may 10,000 ka na, meron dito 10,000, no? 10,000. So ibig sabihin, pwede ka na ngayon tumaya ng 0.1 na lot, no? So ang equivalent niyan is 1 cent per pip. Okay. So kung ang tinayaan mo naman is 1 lot, so 10% risk pa rin. So $50, that's 5,000 cents. Okay, tapos ang recommended lot size mo is 0.05. Okay? So simple lang naman 'yan, no? Kasi pangatlong ano na natin ito. Okay. Now, during trade, okay, may tinatawag tayong market execution, no? Later on, i-demo natin ito. Market execution, that is buy now, sell now. Ibig sabihin, bibili ka or magbebenta ka at the current price. Okay? Halimbawa ngayon, kung ang price is 2660.71, pag pindot mo ng buy market, so yan din yung bibilhin niya. Ayan, oh. So makikita mo dito, pag pindot ko ng buy, ayan dito. Oh. Now, tapos may nilagay ako dito, ayan. Halimbawa ito. So bumili tayo at 2660.70, tapos nilagyan natin siya ng stop loss, no? Stop loss na 2658. Okay? Tapos nag-take profit tayo at 2663. Yan. So, pero kung halimbawa nag-market execution ka, pwede na later itong stop loss na take profit. Pindutin mo muna itong buy market, tapos later on i-modify natin. Kasi very important ito ang time eh. Kailangan mapindot mo kaagad, no? Mapindot mo kaagad siya. Okay. So yan yung buy now. Okay? Now, ito namang sell now. Yan, kabaliktaran yan, no? So, ang sell now naman, dito na nag-sell tayo at 2660.78. Kung mapapansin nyo, ang stop loss natin is mas mataas, syempre kasi sell eh. Kung nagsisell tayo, ang prayer natin dyan is bumaba yung presyo para kikita tayo. So, syempre, ang stop loss natin mas mataas kaysa sell price. So kaya from 2660.78, ang stop loss natin is 2662. Okay? Tapos ang take profit natin dapat mas mababa sa current price, which is 2658. So ganun lang yan ka simple, no? Okay. Now, meron din tayong tinatawag na buy limit at saka sell limit. Okay? So buy limit naman, okay. In this example, yung price is yung blue, no? 2660. Yan. Ito yung current price, pero sometimes kasi hindi mo pa gustong bumili diyan. Gusto mong bumili sa mas mababa pa na presyo. Okay? So kaya instead na ang current price is 2660, bibili tayo ngayon sa 2658. Ito yung bilhin natin, 2658. So kaya mag-execute tayo ng buy limit. Okay? Buy limit. Now, ang sell limit naman baliktad. Kung ang presyo ngayon is 2660, okay? Ang gagawin natin is mag-sell limit tayo sa mataas. Okay? Kung pindutin mo yung button sa sell, ang tawag diyan is sell now. Okay? Pero gusto mo kasi na mas
magbenta ka, mas mataas pa. So 2662. So kaya mag-execute tayo ng buy limit saka sell limit. Okay? So ito namang buy stop saka sell stop. By the way guys, huwag kayong mag-alala kung medyo naguguluhan pa kayo, hindi nyo masyadong naintindihan kasi normal lang yan, no? So habang nagpa-practice kayo using your demo account, sooner or later, maintindihan nyo bakit merong buy stop, sell stop, buy limit, sell limit. Okay? So ang buy stop naman, kung ang presyo ngayon is 2660, okay? 2660, tapos kung moving ang market kasi pataas, paakyat ang market. Kung paakyat ang market kasi, posible, halimbawa nag-2661 siya, posibleng bababa pa yan, no? From 2661 posibleng bababa. So ang gagawin mo, pwede ka ngayon mag-buy stop sa 2662. So kung tuloy-tuloy yan ang price, so siyempre makuha niya yung order mo, no, na buy stop. Yung sell stop naman, okay? Yung sell stop naman, baliktad din siyempre, no? Sa buy. Yung sell stop, 'di ba kung nag-sell limit tayo na mataas, dapat kung ito yung price ngayon, ito yung price 2660, dapat ang sell limit natin mas mataas. Pero yung sell stop is mas below sa current price. Ang itlog kay wa naman ko gapalit og itlog. I-mute na natin itong sandali Ayan. So, okay. Yan yung sell stop natin, no? So, kung ang price is 2660, habang bumababa yung presyo, pwede ka ngayon mag-execute ng sell stop. Kung diretso-diretso yan, siyempre makukuha niya yung order natin. Okay? Sell stop. Okay. So, ayan. Ganun lang kasimple yan, no? Anong next? Okay. So, diretso na tayo ngayon. Kung nagtitrade ka tapos medyo may experience ka na, siyempre recommended talaga if you use a laptop or a computer, no, kasi mas madali siya, no? Mas siyempre mas klaro din yung mo. Pero mostly sa atin kasi mobile nasa work or nasa labas, pwede kang mag-trade using your phone or your mobile, no? So ang gagawin muna natin, ipakita ko muna kung paano tinitrade siya sa computer, no? Share natin saan na yung ko? Dali. Yan. Yan. So ganito yung itsura ng trade sa computer, no? Habang wala pang news kasi mamaya sobrang likot na nito. Okay. So ganito yung So i-focus muna natin dito sa gold. Ayan. Lakihan natin yan. Ayan. Bakit hindi Sandali Bakit hindi siya? Sandali lang kasi ayan, okay. So ito yung gold. Okay? So this is a demo account. Ang ginagamit natin dito is 10,000. Okay? So kaya ang lot size natin is 0.1. Okay? 0.1 yung lot size natin. Turn off ko itong video, no? Alright. Ayan. So, yung yellow, yan yung current price. Okay? Yan yung current price. Kung pipindot ka ngayon ng, halimbawa, pipindot ka ngayon ng sell now. Okay? Saka buy now. Yan. So, yan yung market execution. Okay? So, yan. Halimbawa, mag-execute tayo ngayon ng
sell limit saka buy limit. Okay? So ang price ngayon for gold, kung mag-sell now ka, ang price niya is 2614. Okay? 2614. Pero ayaw mo munang mag-sell at that price. So mag-execute tayo ngayon ng sell limit. So ibig sabihin dito tayo mag-execute sa taas, yan no? Okay? Halimbawa dito tayo sa taas. Right click ko lang yan, sell limit. Yan na ito na yung sell limit natin, no? Kung nakikita nyo na pink. Tapos perforate yan, no? So ibig sabihin, ang tawag yan is pending order. So hindi pa yan na-execute ang trade, no? Pwede din natin yan i-drag natin dito. Yan. So ibig sabihin, maghihintay pa siya na aakyat siya ng ganitong price na 26, halimbawa ito 2616, yan 2616.15. Maghihintay siya ng 2616 saka niya i-execute yung trade. Yan yung buy limit, yun yung sell limit. Okay. Ang buy limit naman, kung ang yellow, yan yung price natin, 2613, no? 2613. So 2613, wag muna tayo mag-buy dyan. Kung pindutin mo yung buy, that's market execution. Pero gusto mong mag-buy dito sa mas mababa. So right click mo lang yan, buy limit. Yan. So ibig sabihin, yan o. Makikita nyo dito. I-move ko siya. Yan o. So yan yung execute niya. Okay. So I hope klarong-klaro yan, no? Inuna ko yun sa computer kasi mas clear siya eh. So meron na tayong sell limit saka buy limit. Okay. Now ngayon, ano naman yung buy stop saka sell stop? Okay. Now, yung buy stop saka sell stop, very important yan. Ginagamit yan usually kung halimbawa may news, no? May high impact news. Hindi mo kasi alam kung anong mangyayari sa kanya. Is either bumaba siya or umakyat, no? So, ang mangyayari diyan kung ang yellow sige nga, iano natin. So, nag-start ng move, nag-ano na, ayan na. So 8:30, yan yung high impact news natin. Bang, down, down. Close natin. Bang. Yan o. Bang. Sandali. Saya mag-trade, ayaw pag-trade. Delikado. Yan yung guys, high impact news. Yan yung sinasabi kong high impact news. So ganyan kalikot yung market natin. Delikado. Yan. Ganyan kalikot yung market. So kung baguhan ka pa lang, wag kang magti-trade, hindi tayo mag-sell. Grabe ang likot. Sandali lang hindi ko mapindot to, grabe. Uptrend siya, uptrend. Ayan. Uptrend. Delikado. Timing talaga tayo, no? Ilang news ngayon? 3? Oo, ay delikado. So 3 yung Abot na 261. 35, 2658. Okay, so hayaan na natin yan. Maghanap tayo ngayon ng sino to? GBP, GPY. Hanap tayo ng hindi malikot, no? Kasi kung titingnan nyo, lahat ng ito, kung nakikita nyo yan, lahat ng pairs na may kaugnayan sa US dollar, sa Bisaya pa, magkitiw-kitiw yan, no? Sobrang likot talaga niyan. Kaya kung baguhan ka pa lang, tapos nagtitrade ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo, masusunog ka talaga, no?
Dito tayo ngayon sa GBP, tingnan nyo dito. GBP GPY. Medyo malikot din, no? Okay. So ito, okay. Sample natin. Halimbawa, hindi mo alam kung paakyat or pababa, no? So ang gagawin natin, mag-right click tayo dito. Dito tayo sa taas maglagay ng buy stop. Ayan, yan yung buy stop. Dito tayo sa baba ng yellow, maglalagay tayo ng stop. Ayan. Ganyan yung gagawin natin. Kasi ang mangyayari dyan, halimbawa, umakyat siya, kasi bigyan yun eh. Milliseconds yan eh. Pag umakyat siya, ngayon, halimbawa ngayon, kung pababa siya, mahihit niya yung sell stop. Ibig sabihin, mag-execute siya ng sell. Okay? Kung aakyat naman siya, mahihit niya yung buy stop. Okay? Halimbawa, lapitan natin. Yan, lapitan natin. Yan. Usually, yan yung ginagawa namin. Usually 20 pips, no? Mag-buy stop ka sa sell stop. Ayan, so na-hit na yung sell. Na-hit na yung sell niya. Okay? So, okay, sa ano na tayo? Dito na tayo sa cellphone, no? Stop share tayo. Timing talaga tayo. Okay. So, dito naman tayo sa phone. So, unang-una guys, dapat may Light Finance ka na account. Okay. So, sa Light Finance mo na account, pindutin mo lang itong activate demo trading. Okay. Pag activate mo ng demo trading, dito ka sa MetaTrader. Okay. MetaTrader, open an account. Tapos, ang account type mo, gagamit tayo ng MT5 demo send. No? Kasi kung baguhan ka pa lang, kahit na marami kang pera, okay? So, kahit baguhan ka pa lang, kahit marami kang pera, we recommend talaga na mag-start ka muna ng small amount. No? And before ka mag-actual, mag-demo ka muna. Pindutin mo yung okay. Tapos, ang leverage natin is 1 to 1,000. Gamitin na natin yung leverage. 1 to 1,000, tapos US dollar, tapos open demo account. Okay? Pindutin mo yung open demo account. So, after that, meron ka ng demo account ngayon. Okay, so balik tayo dito. Pindutin natin yung sa lower portion ng screen mo, may portfolio dyan. Pindutin mo yung portfolio. Tapos, upper right, merong dollar sign. Magde-deposit tayo. No? Deposit tayo ng $10,000 na cents. Yan yung equivalent to $100. Okay? $100. Pindutin mo lang yung top up. So, in our case, meron na tayong 9885, no? Mga ano din to. Okay? So this is we're using a demo account. Okay. So ngayon, titingnan mo ngayon yung demo mo. Check mo yung server login 89779822. Tapos may makikita ka diyan na trader's password. Ang trader's password, pindutin mo lang yung edit. Okay? Kasi kailangan mo mag-set ng trader's password. Tapos, halimbawa may mga kaibigan ka na ayaw magti-trade tapos gusto lang na magbigay ng pera sa iyo tapos ikaw na lang ipap-trade nila, bigyan mo sila ngayon ng investor's password. Pindutin mo yung edit, lagay mo yung investor's password. Okay? So, ibig sabihin, lahat ng trade mo makikita nila transparent. No? So makikita nila. Okay. So ngayon, kung may Light Finance account ka na, meron ka na, punta na tayo dito sa MetaTrader 5. Okay? So sa MetaTrader 5 plus
Tapos hanapin mo yung Light Finance. Light Finance Global. Pindutin mo lang siya. So kung demo yan, MT5 demo. Kung live naman, MT5 live. Okay? So MT5 demo, i-type mo yung server login kanina, 89779-822, tapos yung password. Okay? So pagkatapos mong type ng password, okay, pindutin mo na yung sign in. So in our case, ito na yung ano natin, demo natin. Ay, sandali. Ayan, may demo. Ayan. So kung ano yung in-execute natin sa computer kanina, automatic yan, nakalagay din sa phone mo kasi nasa account mo yan eh. So tingnan mo yung cell natin. May negative na, no? So may nakikita kang blue at saka red, negative. So kung blue, ibig sabihin, panalo ka na, no? Pwede mong i-close yan, pwede mong hintayin siya na mag-take profit. Kung red naman or negative, ang tawag dyan is paper loss. Okay, paper loss. So, kung hindi mo pa i-close yan, hindi ka pa lugi. Pero kung i-close mo na at negative, siyempre, lugi ka na, no? Pero may mga case talaga na kailangan mong i-close para ma-lessen yung losses mo. Okay? So, ito, wag tayo matakot kasi demo lang naman ito. Okay. Start tayo dito ng buy now, sell now. So, ang unang pipindutin mo, punta ka muna dito sa chart. Sa lower button, merong quotes, chart, trade, history, saka settings, no? So, punta tayo sa chart. Ayan. So, yung chart natin, XAU-USD. Yan, XAU-USD. Yan. So, merong M5. Dito sa taas, may M5. Pwede mong i-M1 yan. Ibig sabihin, bawat candle na makikita mo is 1 minute yan. Kung pipindutin mo itong M5, ibig sabihin, bawat na candle makikita mo is 5 minutes. Yan. Ayan, no? So, since sell yung nasa taas, kung titingnan mo itong trade, yung sell natin panalo na, no? Yan. So, halimbawa, i-execute natin ngayon yung buy now, sell now. Halimbawa, gusto mo mag-sell. Pipindot ka lang ngayon ng sell. Yan. So, pindot, yan, no? So, pag pindot natin, meron ng bagong sell dito sa ano. Sagol-sagol na kasi ito, no? Kasi may anong tayo kanina. Okay. So, pindutin mo lang sell sa buy. Okay. Now, after that, i-close muna natin ito. Okay. Start muna tayo, guys, ng kung paano mag-close ng account, no? Halimbawa, i-close natin itong sell na $25. Or, yan. I-long press mo lang siya. Pindutin mo lang yung close position. Tapos, close. Ayan. So, tingnan natin sa history. Ayan. Meron na tayong $21. Yan, no? Yung pinakahuli. $21.1. Okay. Halimbawa, ang instruction is, halimbawa, itong GBP GPY. Okay? GBP GPY. Halimbawa, may nakalagay sa Telegram na take partial profit. Take partial profit or yun nga, parang halimbawa, close half. Meron ganun eh, close half. So yung GBP GPY, ang lot size niyan is 0.1. So pwede mo siyang pindutin, i-close position mo siya, instead na 0.1, ang i-close mo lang is 0.05. Ibig sabihin, close mo yung half. Ayan. So, na-secure mo na yung half. Ibig sabihin, kumita ka na no ng $4.3. Ayan. Kung titingnan nyo, GBP, GPY by
0.05/0.1. Ibig sabihin, yung lot size niya is 0.1 pero clinose mo yung kalahati. Okay? Kahit na malugi man yan, so at least may ano ka na. Okay? Okay. Now, minsan, kasi ito na yung mga trade eh. Minsan may nakalagay sa Telegram na move. Ay, ito kasi wala pa itong SL, no? Lagyan mo itong gold na buy, lagyan muna natin ito ng SL tsaka take profit. So, halimbawa, nag-buy tayo at 2618. Okay? 2618, pindutin mo lang yung modify position. Okay? Nag-buy tayo at 2618. Pwede ka ngayon, halimbawa, mag-stop loss ka ng 20 pips. So, ang 20 pips niyan is 2616. No? So, stop loss niya is 2616. Halimbawa, mag-take profit ka ng 40 pips. 40. So, nag-stop loss ka ng 20, nag-take profit ka ng 40. So, 2622. Okay? Bakit 2622? Kasi nga, ang price na bili mo is 2618. Okay? 2618, tapos ang stop loss mo is 20 pips. Okay? So, ibig sabihin, 2616. At saka take profit mo ngayon is 40 pips. So, that's why from 2618 plus 40 pips is 2622. Okay? So, modify mo yan. So, naset na natin yung stop loss saka take profit. Halimbawa ngayon, ang instruction sa Telegram is set your set SL to BE or move your SL to BE. Okay? Ang ibig sabihin niyan, i-move mo yung stop loss mo to break even. Okay? So, i-move mo yung stop loss mo to break even. Ang mangyari diyan, kung ano yung bili mo, 2618.25, modify natin modify. Kung ano yung bili mo, yan din mismo yung ilalagay mo na SL. 2618.25. Yan. Modify. Now, anong mangyayari diyan? Okay? Kahit na, di ba buy tayo, kahit na bumagsak yung presyo, so hindi ka malulugi. So wala kang talo, wala ka ring lugi. Kasi minumove mo lang siya sa break even. Okay? Minsan, sinasabi sa Telegram, move your SL to profit. Okay? Kung titingnan nyo dito yung gold, focus muna tayo sa gold, XAU, yung pinaka-bottom. XAU USD na buy. Okay? So, ang bili natin is 2618, pero ang price niya ngayon is 2621. 2621. Halimbawa, ang instruction sa Telegram is move your SL to profit. Ibig sabihin, halimbawa, i-move natin siya sa 2620. Modify natin. So, ang SL natin, instead na 2618, ilagay natin siya 2620. Okay? Hindi na pwede kasi nag-ano na pala, no? Sandali. Bakit ayaw? Nag-close na. Hindi natin ano. So, nag-close na siya, no? So, tingnan nyo guys. Kung titingnan nyo itong gold, meron siyang green na line, no? Meron siyang green na line sa beside sa kanya, no? Ibig sabihin yan, automatic yan nag-take profit. Ibig sabihin, ang system na ang nag-close. Kung pansin nyo yung iba, wala siyang line na green. No? Wala siyang line na green. Ibig sabihin, nag-manual close tayo. So, kung ang system mismo ang nag-close o nag-SL, meron siyang green dyan at saka meron siyang red. Oh. Yung red, yan yung nag-stop loss siya. Yung green, yan yung nag-take profit. Okay? I hope na gets niyo yung ganyang ano, no? So, kanina hindi na natin ma-modify kasi nga nag-ano na siya. Nag-take profit na siya. Okay?
So, sige. Ano muna natin? Huwag natin i-close, no? So, siyempre, alam na natin yung buy now at sell now. Pindutin mo lang yung sell, pindutin mo lang yung buy. Yan na yung mismo yon, no? Now, ngayon, i-try natin yung buy limit saka sell limit. Okay? Now, kung napapansin nyo sa upper right, meron siyang rectangle na red saka blue saka may circle. Okay? So, kung pindutin mo yung rectangle, yan yung my buy and sell. Market execution yan. Kung pindutin mo yung red na may pula at saka blue, dyan makikita meron na siyang buy limit yan, oh. Kung nakikita nyo, buy limit. Okay? Bakit buy limit siya? Kasi nga yung price nasa taas, oh. Nasa taas. Halimbawa, move natin to sa M15 para hindi masyado talaga. It's 1. Ayan. Ulitin natin, ha. Buy limit. So, ang buy limit is below sa current price. Kung ilagay ko yan above, ang tawag dyan, si limit na, oh. Yan, oh. Si limit na yan. Nagpula siya. Pero kung ibalik ko siya, buy limit siya. Di ba? So, ano yung mga trades below sa current price? Ito, ano natin para ma-clear. It's either buy limit or pipindutin ko yung buy limit na yan. It's either buy limit or sell stop. So, ibig sabihin pala, ang pwede mong gawin below sa current price is buy limit or sell stop. Okay? Ang pwede mo namang gawin above the current price is buy stop saka sell limit. Okay? Buy stop saka sell limit. Ayan. Nga, move natin ulit. Okay. Halimbawa, execute tayo ng buy limit. Yan, buy limit. Dito tayo. So, naka-buy limit yan. Pindutin mo lang yung arrow. Ayan. Tapos place. Okay. So, buy limit na tayo. Okay. So, mag-execute tayo ngayon ng sell limit. Kung titingnan natin itong trade, tingnan nyo, meron na siya sa below, meron ng orders. So, sa taas niya, may nakalagay dyan na positions. Ang positions, yan yung moving, yan yung mga actual trades natin. Yung orders, yan yung tinatawag na mga pending orders. No? Pending orders. Ibig sabihin, hindi pa na-execute yung trade. Kasi nga, ano pa yan limit orders pa yan Okay. Ngayon, mag-execute na tayo ng sell limit. Okay? So, ang sell limit natin, lagay natin medyo ano yung price. Okay? Sell limit, ayan. Pindutin mo lang yung arrow right. Okay? Place. Ayan. So, lalagay siya dito. Nakalagay na dito sa pinakailalim yung sell limit. Pero later on, kukunin na niya yan kasi medyo malapit na siya. Oh. Tingnan niyo yung chart. Oh. Ayan, oh. Malapit na siya. Oh. So malapit niyang kukunin na yung sell limit natin. Ayan, ayan. Okay. So malapit na. Mamaya makikita niyo yan. Okay. So yan na yung buy limit saka sell limit. No? So hindi pa niya kinuha. Okay. Now, pag execute naman ng buy stop, okay. So ang buy stop natin doon tayo sa taas. No? Oh, pindutin mo ito, buy stop. Okay, base. Then yung sell stop naman dito sa ilalim. Sell stop dito sa ilalim ng current price. Okay, pwede tayo dito rin. Kung napansin nyo, pareho yung ano ng buy stop saka sell stop saka buy limit, no? Below sila ng current price.
Yan. Now, okay. Now, habang nagtitrade kayo, unang-una, huwag talaga kalimutan yung stop loss, ha? Stop loss saka take profit. Kasi halimbawa, nakatulog kayo, tapos hindi nyo nalagyan ng stop loss, siguradong sunog yung account nyo, no? Halimbawa, itong GBP, natin ito. Itong GBP, GPY, wag na yan, gold lang tayo para tayo. Okay. Halimbawa, yung gold na 2616. Okay? So 2616, tingnan nyo guys. Ang negative niya nasa 95 na, no? 95, 96. Biruin mo kung aakyat pa yan, so mauubos yung pera mo niya, no? Kasi nga, tumaas yan kasi nga hindi tayo naglagay ng stop loss. Okay? So ngayon, lalagyan natin siya ngayon ng stop loss. So from 2616, since sell siya, doon tayo maglagay ng stop loss sa mas mataas. No? Kasi ang sell dapat pababa para kikita tayo. So from 2616, let's say, ang instruction is lagyan mo ng stop loss na 20 pips. So from 2616, i-modify natin, ang stop loss natin ngayon is 2618. Okay, 2618. Pero hindi na siya pwede kasi ang presyo ngayon 2624 na eh. So halimbawa, lagyan lang natin ngayon ng 2626. Okay? Oh, yan yung stop loss natin. Balikan natin ha. Sana yon. Tapos, halimbawa, tayo. Ayan, kukunin na niya. So from 2616, mag-take profit tayo. 2610, no? Yan. Hindi na pwede, kinuha na siguro nilo. Ay. Yan, kinuha na, no? Ayan, oh. So, since nalagyan natin ngayon ng stop loss, ayan, nag-red na siya sa gilid niya. Ibig sabihin ngayon, natalo ka ng $100. Pero don't worry kasi ano lang naman to, cents lang naman to eh. So actually that's only $1, no? Sa $1 na actual. Okay? So, pero kung hindi natin yan nalagyan, ng stop loss, posible pang tataas yan. Posibleng magiging negative 1,000 yan, negative 500 yan. Okay? So okay na yan. Doon tayo babawi sa ibang mga trades. So, yan ang purpose ng stop loss saka take profit. Okay? So, I hope medyo may nakuha kayong konti, no? Ngayon, paano naman mag-execute ng mga trades? Kasi sa mga baguhan natin. Okay. Sa mga baguhan kasi, siyempre challenging pa itong pagpindot kaagad, no? Kasi kailangan mo talaga buy sell, no? So ang gagawin muna natin, kopya-kopya lang muna tayo, no? So if you're part of economy kasi marami man tayong mga tools, meron tayong Manara AI, meron tayong separate training yan, meron din tayong mga trainings na later on yung mga actual trading na talaga, yung mga candlesticks, yung mga strategies, meron tayong mga separate training yan. Meron din tayong mga live trading na ang nagtitrade yan, mga master trader, sasabihin na lang na kailangan natin mag-buy ngayon, mag-sell ngayon, tapos i-explain nila kung bakit natin ginagawa. Meron din tayong mga Telegram signals, no? Titingin tayo ngayon ng Telegram signals. Telegram. Ayan. Okay. So, ayan, marami tayong mga signals guys. If you economy, kaya lang, sandali. Hindi makikita itong mga signals. Tingnan natin yung inopen ko yung sariling signals natin. Okay. Ganito yung
Ganito yung itsura ng sandali ayan. Ganito yung itsura ng mga signals, no? Yan. Minsan may nakalagay diyan, gold sell 2627 to 2650. Ibig sabihin on the trains, no? Ibig sabihin mag-sell ka on the trains. Tapos may naka-SL na, may nakalagay na TP1 saka TP2, no? TP1 saka TP2. Kung may nakalagay na TP1, TP2, it's your choice. Pwedeng dalawa yung execute mo niyan, pwede ka rin mag-move ng SL or mag-move mag-partial profit ka lang. Halimbawa, i-try natin execute ito. Sandali. Dami tayong mga signals kasi. 2627, no? 2627 to 2630. So, ang gagawin natin dyan, kulang muna itong ano. Okay. Ang gagawin natin, so kung dalawang TP, punta tayo dito, XAU USD, tapos trade. So ang sabi kanina gold sell, no? Actually guys, meron din ditong market execution, meron ding buy limit, sell limit, no? Okay, para ano nyo. Kung dito tayo sa chart kasi, pinakita ko kanina merong red na button, yan no? Yan, merong red and blue na button, yung minumove natin yung buy limit, sell limit, di ba? Yan yun, no? Meron din dito dyan, dito sa quotes, tapos XAU USD, okay, XAU USD, tapos trade, yan, tapos meron dito market execution, buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, okay? Halimbawa, yung signal kanina, gold sell 2627, anong presyo ngayon? 26, okay, yung price ngayon is 2624, okay, 2624. Ang sinasabi ng signal, sell at 2627 or 2630. So pwede tayo ngayon mag-sell limit. Okay? Bakit tayo nag-sell limit? Kasi ang instruction is 2627. 2627. Okay? Tapos ang SL na sinasabi is 2633. Okay? Ang take profit niya, first TP niya is 2620. 2620. Okay, place. Ayan. So dito na yan sa ilalim, no? Pinakailalim, 2627. Since dalawa yung TP, pwede dalawa yung trade mo. Input ka ulit. Trade, sell limit, 2627. Stop loss mo, the same pa rin, 2633. Ang take profit is 2617. Okay. So kung titingnan mo yung pinaka-bottom, meron na tayong dalawang entry, 2627, 2627, no? Balikan natin, yung isa, ang stop loss niya is 2633, ang TP is 2620. Ang isa, ang stop loss niya is 2633 at saka ang TP is 2617. Anong ibig sabihin yan? So siyempre, once yung price ngayon, umakyat na siya ng 2627, kukunin niya itong dalawang orders. Okay? Dalawang orders. Tapos, pag bumaba siya, kasi sell ito from 2627, bumaba siya ng 2620, 2620, ibig sabihin, bumaba siya ng 70 pips. Okay? 70 pips. So, i-close niya itong trade na to. Now, kung bumaba naman siya up to 2617, okay? 2617, i-close naman yung isa. Okay? Kaya kung sa signal, balik tayo sa signal,
Ayan. May mapapansin kayo dito. Yan, no? Sa mga signals natin, may TP2. Ayan. May TP1, TP2. Minsan abot siya ng TP3, TP4. Yan. Yan. So, yan yung mukha ng mga signals, no? Abot siya ng TP4, TP5, no? Kaya tingnan nyo to. Hit TP1, TP2, TP3. So kung nasundan mo yung signals, so paldo-paldo ka dyan. Okay? So, what else? Now, dito naman, kasi, sandali Kung member ka ng economy, meron tayong tinatawag na Solex. Hindi kasi ito ma-share sa screen kasi ano to eh. So, halimbawa ito, ayan, sa Plutus is one product of economy. Nandiyan, no, nakalagay yung cell, gold cell trade, yan. So, ikokopya mo na lang, like kanina, no? Then, sa mga traders natin, halimbawa, maghanap tayo, activity feed. Ayan, yan yung mga trade. Guys, kung member kayo ng economy, sobrang daming ano talaga. Malulula ka sa dami ng signals. Saan yung iba? Dito tayo. Kanina. Repeat. So bawat trader meron siyang instructions, meron siyang signals. To see risk. Ayan, no? May nakalagay, although ito close na, may nakalagay na buy. Halimbawa, hanap tayo ngayon ng open, puro close na yung ano niya. Ayan. So may nakalagay lang dyan na buy, tapos kopyahin mo na lang yung entry price saka exit price yan nung stop loss saka take profit, no? Up to TP4 siya, oh. Yan, oh. Basically, if you're Dali. Ano na tayo, Ayun. So basically, kung part ka ng economy, marami talaga tayong tools, no? Marami tayong tools or sources ng mga signals. Unang-una, may signal from traders, mayroong mga live trading, at saka importante yung Manara AI, no? Yung Manara AI, yan yung harmonic scanner. Yan yung harmonic scanner na ang AI na mismo ang mag-analyze ng chart. Okay? So, siguro ano na tayo? Question and answer na tayo. I hope may natutunan kayo, guys, kahit konti, no? So, naabutan na naman tayo ng high impact news. Okay. Yan, okay. So yan po, no? Nakita po natin yung Forex 101. Okay? So, wag muna kayong mano diyan, madali lang po 'yan. Pag may naman uulit-ulitin po natin 'yan para mas makuha natin. Tsaka meron po tayong doon sa mga nag-enroll na, may bukod tayong GC doon na talagang magkakaroon tayo ng ng live session, ibig sabihin sabay-sabay tayo magte-trade. Sa mga nag-enroll po, wag muna kayo magmadali. Aralin niyo muna kung paano mag-login, paano sa Telegram. No, magkakaroon tayo ng bukod na session para lang doon sa mga
economy members, ituturo ko sa inyo kung paano tayo papasok doon sa Telegram, yung sa VIP, at kung paano natin titingnan yung mga signals doon. Okay? So yan po yung ating Forex 101. Salamat kay Sir Large Bermudez, no, na siyang nag-present po sa atin yan. Sa mga hindi pa po members na narito, okay lang po, meron naman tayong mga training dito. Kaso lang pag hindi ka pa naka-enroll, wala kang access doon sa sinasabi nilang AI, yung sa Manara Trading, na tas wala kang access doon sa ibang mga ibinibigay na signals at doon sa academy. Kasi ang economy po isa po siyang academy, hindi po siya trading platform, ha. Yung trading platform natin is yung MetaTrader 5, at yung sa mga broker naman, yan naman po yung kung may broker ka, kung dati ka na nagte-trade, may broker ka, pwede mong gamitin nun. Kung wala naman, meron naman kaming sinasuggest na mga broker, na mga legit po yun, ha. Yan po yung kagandahan. Ingat lang po kayo kasi marami ngayon din lumalabas na ito lang po yung isang tip na sabihin ko sa inyo. Kapag ang company, no, halimbawa company, tapos may binigay silang mga broker, sabi ito yung gamitin mo, tapos yun lang yung papagamit sa iyo, hindi ka pwedeng gumamit ng ibang broker, wag na po kayo doon. Bakit po? Kasi pag yun ang sinabi nila na hindi kayo pagagamitin ng ibang broker, maaring kagaya yan yung dati na nasalihan po namin, no, yung ASJ, no, yung nasalihan namin na ASJ, na yun daw broker, no. Nung nawala yung ASJ, hindi na rin namin na-withdraw yung pera namin sa MetaTraders. Ito yung kagandahan dito kasi yung economy, hindi siya broker, hindi po siya trading platform. Siya po ay academy na kung saan nagtuturo about trading. Then tayo pipili ng broker, ikaw yung tayo yung magte-trade. So ikaw yung may control ng pera mo. Okay? So meron lang syempre enrollment fee. Doon naman sa enrollment fee, ako nagtanong po ako, no, ang lalaki po ng enrollment pag sa forex trading po. Sa mga tumitingin diyan, may nakita po ako, hindi ko nababanggitin na lang yung pangalan nung na isa sa mga nakita ko, 200K. Sa BGC, pag nag-enroll ka diyan, 200K. Mayroon ka pang 400K. Diba? Mag-e-enroll ka pa lang nun, mag-aaral ka pa lang yan, no? At sa iba pa, mayroong $1,000, 2,000, bukod pa yung kanilang mga subscription fee. Diba? Wala namang problema. Talagang may subscription naman yan kasi kailangan natin yun. Pero kung ikaw ay magsisimula, napakamahal po nun. Okay? Pero dito sa atin, ang enrollment fee lang po natin dito doon sa pag ikaw ay nag-enroll is $149. Yung $149 mo, may access ka na doon. At huwag kang mag-alala kasi yung $149 mo, mababawi po natin agad yan. Tulad ako, December 4 po ako nag-enroll, no? Tapos inaral ko muna, syempre, ilang days na tinignan ko muna yung economy, ganon, chinek ko muna, tapos nagpasok ako sa Telegram. Then kahapon, nagsimula po ako mag-trade ng live. Pero una, nag-demo muna ako. Ilang days ako nag-demo. Live nagsimula ako at kumita ako ng $77, $77.75. Kagabi nag-trade ako kaso nakalimutan kong i-close. Wala pong trading ngayon Sabado, Linggo walang trading. So nakahinto siya pero naka-blue na. Meron na akong $26 yun. So Monday tutuloy yun. Titingnan ko. Nawa hindi siya bumaba para mas kumita pa ako. So yan po, no, kaya nga yung iba rito, mayroon 65 years old, no, si Sir Alan ata yon, na kung saan nag-trade siya, yung isang araw niya kumikita siya ng $100, tapos nung sumunod 200. So yung kanyang in-enroll, bawi po kanya agad. Okay? So ganyan lang po yung ganyan lang po yung dito. Ang kagandahan po kasi habang nag-aaral ka dito, nag-enroll ka, habang nag-aaral ka, pwede ka nang kumita. Dahil nga po dun sa mga signals na binibigay. So kanina pinakita naman ni Sir Large kung paano, 'di ba? So bibigay yan at accurate naman po siya. At meron siyang yung take profit, tsaka meron din siyang pag malolos ka na, no, meron naman po siyang SL tsaka TP. Okay? So yan po yung kagandahan po sa
dito po no sa economy. At once na nakakapag-trade ka na, sa una lang syempre medyo baka naguguluhan ka pa kasi nga yung training natin is ganun kaagad, no? Pero pag halimbawa, pag ikaw ay nag-enroll, makikita niyo po doon sa mismong academy, meron pong step by step po na mga video doon na mapapanood po natin. From zero knowledge, yan, from zero knowledge hanggang sa matuto ka, tapos bukod pa po to sa mga training po natin sa mga mentor natin. At ng mga susunod, mag-i-invite po tayo ng mga expert doon sa like yung mga broker, yung mga trader expert, makakapag-invite po tayo niyan. May suporta po tayo sa ating mga mentor. So ang kagandahan po dito kasi, no, kapag ikaw ay nag-enroll, may mentor ka, no, at the same time, meron kang pwedeng tanungan. Ayan po kasi yung mahirap kapag nagte-trade. No, ako po nagte-trade ako 2018, o 2017 ganyan. Nagsimula na po ako niyan. Kaso lang po, ang ginagawa ko lang yan, buy and sell. 'Di ba? Buy low, sell high, ganun lang yung ginagawa sa crypto. Then pumasok ako sa forex, nagpapasabay ako ng mga trading. Kaso, yun nga nawawala after sabi magte-trade sila, ganito, nagte-trade. Dami kong nasalihan pong ganyan na hindi ko na po nakuha rin yung pera ko. Kaya sabi ko, talagang matagal na ako naghahanap nito. Kaso lang, yung mga hinahanap ko, ang mamahal talaga. Kahit kayo mag-search po, do your own research, makita nyo kung magkano po ang pagbabayad po sa forex trading. At hanggang sa, yun nga, yung huli natin, na magpasabay na naman uli ako, hindi ako nadala. So yan, natalo na naman, scam na naman tayo. Kaya sabi ko, hindi na, ayoko na. May nag-aalok na naman sa akin, pasabay daw, kung alam niyo yan, sa bandang Bisaya daw, ganito, hindi na. Hindi na ako nagpasabay. Sabi ko, aaralin ko na lang to. Kaya naghanap talaga ako. Then nakita ko itong economy. Then do your own research. Tinignan ko po lahat. At talaga, since 2021 pa sila, no, na gano'n na. Hanggang ngayon, ano nga, buong bansa, ano na marami na sila, iba't ibang bansa. Sa ano ata, meron sila sa Dubai. No, pupunta dyan yung ating mga mentor. No po? At yan, nung tinitingnan ko, sabi ko, ang laki ng potential pala nito. At natuwa ako nung nag-enroll ako, hindi pa nga ako ma-attend ng Zoom meeting noon eh. Nag-enroll na agad ako kasi nakita ko na doon na-search ko na. Nag-enroll na ako, then saka ko siya inaral. At yun, nakita ko naman, ang natuwa ko kasi talagang ikaw kukuha ng broker. Ikaw kukuha ng broker, ikaw pipili. Kung may broker ka na, ayun. Tulad yung iba na nag-enroll, sir, may broker na po ako, pwede ko bang gamitin? Oh, sige, pwede mong gamitin. Kung yun yung tiwala ka dyan sa broker mo, pwede yun. Okay? So, ganun po, no? At kaya dito po, malabo na tayong ma-scam. Kasi bakit? Ikaw na po may hawak. Kung matatalo ka, kasalanan mo na yan. Kasi ikaw yung magte-trade mismo eh. Kaya nga dito, iba yung pag may mentor ka. 'Di ba? Iba yung may magtuturo sa iyo. Huwag lang matigas ulo mo. Pero kung mas magaling ka pa doon sa mentor mo, sinabi sa iyo ng mentor mo, "Oh, i-take profit mo na 'yan." Naghangad ka na naman bigla pagdating doon sa biglang na-loss ka. Oh, yung kasalanan mo 'yun. Tulad kahapon, sabi sa akin ng mentor ko, ito na yung kinita ko, sabi niya, "Take profit na 'yan." So hindi ko pa nami-meet yung yung take profit, hindi pa umabot siya sa TP. Sabi niya sa akin, "Pwede mo nang take profit 'yan. Kita na 'yan." Kaya tinake profit ko na, klinos ko na yung di kumita na ako. So maganda rin, di ba? Hindi, at least di ba, $77 is not bad, di ba? So yun po, yung ngayon, yan, hopefully Monday, pagbukas ng trade, mataas yung magano siya, yung binili ko, yung kinuha kong, yung tinake position ko pala, ay maging mag-profit ng mas malaki para kumita pa, 'di ba? So ngayon pag kinumpute po natin 'yan, no, yung sa pagte-trade po natin, mabilis lang po. At meron po dito ilang araw yung isa na testimony noon, 3 days lang siya. 3 days lang niya inaral, tapos live na siya, kumita agad siya ng $190. Pero mo $190, ilang oras lang yung bawi niya na kagad yung pinang-enroll niya. Kaya wag po tayong manghinayang sa pag-enroll. Doon nga po sa mga pinapasok natin, lalaki kagad ang binibigay natin, hindi nga natin alam at di natin kilala, 'di ba? Samantala ito, enroll, aaralin mo 'yan. Tapos pag naaral mo, kikita ka na. Okay? So, ganoon lang po at kung meron po tayong mga karanasan sa mga nakaraan at ngayon, nag-aalangan po kayo, natural lang yan.
'di ba? Gaya ko din nung una, tiningnan ko muna at saka ako nag-enroll. So ganyan lang naman po. Kaya do your own research po. Sabi nga natin, mataas ang risk no sa forex trading kapag hindi mo inaral. Kasi dito tinuturo din po yung risk management. Yung sinasabi nga natin na kailangan mo mag-take profit na ayaw mo pa. So yung risk management tinuturo at saka yung lagi natin sinasabi na huwag tayong magmadali, no? Mahaba yung isang buwan, no? Sa isang linggo ka demo account, 'di ba? Isang linggo ka mag-demo account, ano po yan, matagal na yan. Sigurado maaaral mo na yan kung paano yung paano maglagay. Kasi may mga signal eh. Yun na naman ang ikakopy mo, titingnan mo. Makikita mo na yan eh. Pag nakikita mo nagpa-profit ka doon, o yan, after nun eh, pwede ka na mag-live. Sigurado na yon nakikita ka na kasi isang linggo na yun eh. 'Di ba? Maliban na lang yan kung nag-enroll ka tapos lagi kang walang oras, 'di ba? O lagi kang ganito, ang dami mong dahilan, yun yung problema. Dito may recorded video naman po tayo, 'di ba? Pinapasa tapos naman yun sa ano ko, sa YouTube ko. So, dito po hindi po tayo sure ka na maalalayan ka at sure nakikita ka. Depende na lang po yan sa mindset po natin. So sa susunod, bukas po, no, may training ulit tayo about mindset naman, yung ating ituturo about sa mindset sa trading, ha. Mindset sa trading kung paano bakit may mga natatalo o nasusunog, bakit naman mayroon madalas na nanalo. So hindi naman maiwasan 'yon. Natural 'yan na may lose ka pero konti lang kaya nga meron tayong take profit SL tsaka TP. Okay? So meron tayo niyan kasi nga para maiwasan po natin yung masunugan ng malaki. So mahalaga po. So susunod lang po tayo sa mga nagtuturo sa atin, sa mentor natin at makikinig lang po tayo at sigurado naman may pupuntahan po lahat ng ito. Ito na po yung matagal nating inaantay. Gaya ng sabi ko sa inyo noon, no, yung mga nakaraan na salihan natin, sabi ko nga sa inyo, hahanap tayo na tayo na lang magte-trade, no. Kaya ito nakahanap na po ako, shinare ko sa inyo at nasa inyo na po yung decision niyan kung kailan kayo mag-e-enroll. Okay? Nasa inyo yan kung kailan kayo mag-e-enroll at para maaral nyo na po. Yung iba, hindi pa nakaka-attend, isang beses pa na naka-attend ng webinar. Yung iba nga, hindi pa, nagtanong lang sa akin, nag-enroll na agad. So, ganun sila nag-take action. Ngayon, nagsisimula na sila. Baka sa bukas makalawa, mag-ano na po kami ng demo account. Tuturo ko na po sa kanila yung demo account. At yan, magde-demo na kami. Then after that, pag nakita ko na okay na, magla-live na po kami. So, wala pang isang buwan yun. So, ganyan lang po. At kailangan lang po talaga dito is commitment. Sa lahat po ng negosyo, commitment. Kung gusto po talaga natin ng totoo na trading, ito na po yun. Huwag na po kayong sumali. Baka may mag-alok uli, no? Dinidiscourage ko na kayo. Huwag na kayong sumali doon sa sasabay, no? Dito po, pag may nag-alok po sa inyo na sabihin sa inyo, o sabay ka sa akin sa economy ko, huwag po. Kasi hindi po investment ito. Trading po ito. Ikaw po ang magkakapital yan. Ikaw po yung magte-trade yan. Kung tinatamad ka, huwag kang magpasabay. Kasi pag nagpasabay ka dyan, huwag kang umasa na mababawi mo pa yan. Kung mabawi mo, salamat sa Diyos. Kung hindi, yun na naman yun. Okay? So yan po. Kaya po tayo naririto para aralin na po natin yung trading na ito. Yung forex trading. Madali lang po yan. Mahirap lang yan pag yung mindset mo. Pero pag porsigido kang matuto at yung mindset mo, ay sige, itry ko na. Try ko ulit ito. Then, pag trinay mo na, aralin mo lang, magtanong ka lang, ituturo naman natin yan sa inyo. Okay? So, yung mga nag-enroll po dyan, di ba may sinend po ako sa inyong yung Google Doc. So, meron doon section 1, section 2, section. Panoodin nyo po doon kung paano kayo magla-login sa economy, paano kayo magla-login doon, no? Magda-download ng yung mga broker nyo, 'di ba? May mga sinuggest tayo doon. Yung iba naman may mga broker na daw sila. So yun na yung ginagamit nila, wala pong problema 'yon, 'di ba? Ang mahalaga po diyan, tuloy-tuloy po tayo nag-aaral. Ang habol ng iba rito, karamihan dito nagte-trade na. Ang habol talaga nila dito is yung signal. Tsaka doon sa AI na kapag yun nga, hindi mo na kailangan mag-analyze
hindi yung mag-analyze nung trade kasi yun na nga yun, AI na mismo. Pero syempre, inaaral pa rin natin yan para kung sakali, ikaw mismo matuto ka rin nung ano, mag-analyze ng mga pagte-trade. Okay, meron po ba tayong tanong? Meron po bang tanong? Ma'am Lorinda, may tanong po? Yan, may tanong po ba tayo? Baka pag may tanong po kayo, huwag kayong mahiya, no? Sir Eusebio De Luna, Ma'am Mervis, yan, Ma'am Mildred, yan, Mama Sir Girl. Jim, Yes, good ma'am. evening. Yes, good Sorry evening. po. Sorry po kasi sa trabaho Okay ako. lang, okay lang. Nakikinagla ako. Ay, layo ng telepono ko. Apo, okay. 'Di ba may ano yung may entrance fee. Enrollment, yes po. Magkano yung enrollment, magkano po 'yon? 100? 49 po, ma'am. Pwede po dyan, 149. pwede po dyan credit card, debit card, tsaka GoTime. So may isesend ako sa inyong may isesend ako sa inyong link. Pasok lang kayo doon. Tapos piliin niyo lang yung Elite package. Okay. Tapos add to cart niyo lang. Bali enrollment and then maglalagay pa ng again ng kung magkano iti-trade or ano? Yes po, depende po sa inyo 'yon. Kasi pag natapos niyo ng demo at kaya niyo na, kahit $50, $100 pwede po magsimula. Meron pa po ulit na demonstration. Kasi busy po ako sa trabaho. Okay lang po, ma'am. Napanood niyo na po ba yung una kong pinanood na video? Hindi, yung May yung kagaya nung Hindi yung po, may kagaya sinend, sa, yung kanina may sinend po ko sa inyo yung introduction sa Forex. ay, hindi ko pa to tinignan kasi ang Okay. busy ko sa trabaho. Okay po, sinend ko sa inyo Opo. kagabi yun. O kaya punta kayo sa sa YouTube channel, yung Coach Jimro. So nandun po yun. Coach Jimro okay sa po. YouTube, napanoodin niyo po yun. Nandun po yung introduction sa Forex. Tapos nandun din yung explanation kung paano yung enrollment. Pero kung gusto niyo naman mag-enroll na, papasa ko sa inyo yung link, nandun naman. So yung process naman yan. Credit card, debit card, pag wala ka, GoTime, pwede rin po. Yan po. Paymaya, yan, pwede rin dyan. Okay? Okay Yan po yung mga, Okay po. po natin. Pwedeng simulan. Gusto ko, Sir Jim, gusto ko munang matuto kasi di ba nakalimutan ko na noon nung Kaya nga po, discount kailangan po tayo. natin mag-enroll kasi yung tuturo dito, yung mga free natin, yung mga ganyan lang. Kasi kung gusto mo talagang matuto, kailangan mo na mag-enroll kasi doon sa mismong tulad niyan, busy kayo, 'di ba? Doon kasi mismo sa academy natin, meron na doon video step by step. So pwede mong panoodin 'yun after ng mo kasi wala kang naman magiging access doon kung hindi ka mag-enroll. Tapos Okay po. itong tulad nito, free training po Okay po. ito. Pre-training. So ganyan lang po yung natin. Pero hindi mo makikita yung pinaka live o yung Pero kung halimbawa naka-enroll ka bukod dito, 'di ba? 'Yon. Tapos may mapapagtanungan ka pa kung sakali, paano ba 'to? Okay Paano po. gagawin, 'di ba? Tapos pag free time ka, ma'am, may video doon, no. Panoodin mo lang 'yon. Panurin ko po muna. Opo. Tapos nito, anong oras yung trading? Hindi, Yung po yan, trading ma'am. time? Depende sa iyo yan. Doon na pag Okay. may VIP na, may VIP signal, makikita nyo naman kaagad doon. Kung paglabas doon sa Telegram, makikita mo doon. So ikaw na, puposition mo lang. Basta yung wag mo lang kalimutan yung SL tsaka take profit, yung stop loss tsaka take profit. Stop Wag mo loss lang is take kalimutan. Para profit. Okay habang po. nagtatrabaho ka, silip-silipin mo lang, makikita mo Oo naman nga. yun eh. So madali lang Kailan naman. nakalimutan ko na kasi di ba yung sa atin noon? Opo. Diyos ko. Madali lang. Ako Laki. nga, binalikan ko lang. Parang Nakalimutan ko na lang din eh. Binalikan ko ako na. din, nakalimutan ko na di ba? Diyos ko, ang laki ng Pero maalala maalala nyo. natin noon. Oo, maalala nyo rin. Maalala nyo rin. Ang kagandahan dito, ma'am, yun nga, yung ASJ kasi noon, di ba company yung wala naman tayong ibang broker. Opo. Dito hindi. Wala. Ikaw po pipili ng broker mo talaga. Sa'yo talaga. Hindi kagaya nung sa ASJ Okay. na gano'n. Na Ay, ito nako. yung nila, broker kunyari, ganito, ganyan. Tapos ayun pala, nawala. Di nawala na rin. Ninakaw. Oo, hindi naman pala legit yung Ay, nako. na yon, yung broker na yon. So yan po, ito Hindi. talagang kahit yung mga meron po tayo i-guess, minsan iano ko dito yung sa technical analysis, broker po siya ng XS. Broker po siya ng XS. Opo. So mga legit na broker po yan. Tsaka kahit i-search niyo yan, yung mga broker na yan.
matagal na po mga yan. Kaya dito po, yan sinasabi natin, kung gusto nyo po na hindi na ma-scam, tayo na lang mag-trade, no? At aralin po Ilang natin. percent, sir, ilang percent ang effectivity ng binibigay nilang ano? Ang minsan ng, nakalagay naman po doon 90 to 98%, ganon. Yung pag Mm, sinusubukan mm. naman namin, accurate naman siya. Pero Accurate hindi sila naman. naglalagay ng 100% talaga. Pero yung sa experience namin, tsaka yung sa iba, Mm, pag natama yung pag-e-entry mo, panalo ka. Kahit na, mm, basta ang ano lang doon, ako kasi pag kumita na, kunyari nakita ko na, medyo malaki na, ano na kagad ako, close na. May position ko na, mm, close ko na po kaagad. okay po. Yeah, ganun lang O po sige, yung sige, pag-aralan ko muna, anuhin ko yung mga videos yes, mo. panoodin niyo muna yung Saka, mga video. okay Take your po. time po, okay? Okay Yan po. sa mga Thank you. Good interested po night. dyan. Yes, good night, ma'am. Thank you, Ma'am Lorinda. Yan, Thank si Ma'am you. Lorinda po. Yan, sa US po yan. Yan. Sa mga, Ma'am Girlie, may tanong po? Ma'am Gemma, Ma'am Roy. Meron po. Yes, Ma'am Girlie. Yun lang. Yung ano, yung subscription, di ba pag nag-enroll, ano po yun? Continuous or every month? Bali yung 149 po, ano yon, first enrollment yon. Tapos meron po tayong tinatawag na subscription, $99 na lang po yon. Pero hopefully, mababawi nyo po yan. Ibig sabihin, parang malilibre yan. No, meron din strategy diyan para malibre yung subscription. So later ituturo ko po yan doon sa mga nag-enroll. Okay. Opo, may Oo. strategy po. Pero ano po yung subscription po yung monthly? Monthly po 'yon para magkaroon ka ng access doon sa parang ano lang din po, parang tuition na ito muna yung binayaran mo tapos monthly. Kapag halimbawa sanay ka na diyan 'di ba? Ang habol naman natin diyan kasi yung sa subscription na 'yan, yung signal. Kasi talagang ano yung signal nila. Kaya sabi ko nga, what is $99? Kung kumikita ka naman diyan ng $300 a day, 'di ba? $100 a day. Ano lang yung para ka lang tayo nga nagni-Netflix, 'di ba, ma'am? Nanonood lang tayo. Wala naman tayong profit, 'di ba? So parang ganun lang din siya. Opo. Oh. At least dito, Sige. mag-subscribe, magkaroon ka man ng subscription, pero alam mo nakikita ka. Tsaka ano yan, nako, sisiw yan pag daily lang kumita ka dito, palagay mo na $50 lang daily sa 10 araw, magkano na yan meron ka na kagad pang subscribe, 'di ba? At saka may strategy po. Later pag na-enroll na kayo, do sa mga na-enroll, ituturo ko po sa inyo yung strategy. Sa ngayon, yan muna kasi Sige po. pag tinuro ko Oo, agad, nangangapa malilito pa ako. Oo, malilito pa kayo Pero Nangangapa pa ako. Hindi pa yes, ma'am. nag-i-insist sa ano ko, sa utak ko. Yes, ma'am, pero pag nag-enroll po kayo, ma'am, mas mabilis yung maintindihan. Maniwala po kayo. Kasi ngayon paiba-iba, 'di ba, yung ano natin kasi pero pag nag-enroll ka mismo doon, bibigay ko na sa inyo yung step by step ng gagawin niyo. So maintindihan niyo na kasi makakalagin na kayo sa economy, makikita niyo na, tapos makikita niyo na yung mga signal, tapos mai-add ko na kayo doon sa GC ng sa GC ng mga traders, no? Makikita niyo na doon yung at tas may mga mentor na tayo. Tas may separate po tayong meeting o Zoom meeting na tayo-tayo lang. Mas maiintindihan niyo. Sa ngayon po kasi hindi niyo Sige. pa magegets yan kasi ito pa lang yung pero once na nandun na kayo sa training, nakikita niyo na rin yung mga video doon, tas mapapanood niyo na. Ay, ganun lang pala, 'di ba? Parang sa ngayon, parang lito ka pa, hindi mo pa. Natural po 'yan, lahat po tayo ganyan sa Dito pa una. ako Yes, ma'am, Hindi okay pa lang po. nag-i-insist Yes, ma'am. Pero pag nag-enroll po Basta kayo, ano ko kayo, sabihan ko kayo, coach. yes, ma'am, pag Kasi talagang gusto kong matuto. yes, ma'am, matututo po kayo. Yung 65 years old nga po, di kayo maniwala, di ba? Na ngayon kumikita, magkano kinikita na niya, di ba? So, wag lang tayo manghinayang doon sa natin, sa enrollment o subscription. Ang isipin lang Opo. natin, ang isipin lang natin diyan yung di baling magbayad ka, at least totoo nakikita ka. Kaysa naman yung naglalagay tayo ng pera na natatakot ka, hindi mo alam kung mababawi mo pa o hindi, di ba? Yun po. Yun yung Nasa ano lang yata yung 140 na, nasa kulang 9,000. Tama po ba? Tama po. 9,000 kasi linagay ko nung may sukli pa Hindi naman buo yun. So 9,000 siya. Oo, kulang Mga 9,000, ganun. nasa 8,000
Sample po. 647 Walang niya. 9,000 po, ganun. Opo. Mm. Kaya kung Sige. kung mag-ano kayo, Anuhan ko kay kayo. Basta Go Time. Opo. go time. No. Pag Go Time gagamitin nyo, 9,000 yung ipasok nyo. May sukli naman yun eh. Diba? Pero kung card naman, debit card, credit card, automatic po yun. Matic naman yun ibabawas. Kaya walang problema. Okay, Sa doon go man po time. sa ano, Sa kay go ma'am. time lang ako. Opo, Sige sige po. ma'am. Okay ma'am, sige po. Message. Salamat po. Oh. Thank you ma'am. Sige lang po. Pwede po bang mag-demo trade kahit di pa nakakain? Hindi po, Ma'am Mervis. Gaya ng sabi ko sa inyo, di ba? Magde-demo trade po kayo kasi may access na tayo doon, no? May access na tayo. Kasi ano yung demo mo? Hindi mo rin makikita yung mga signal. Kaya pwede ka naman mag-demo. Kukuha ka kung meron ka ng sarili mong may sarili ka ng broker tsaka yung MetaTrader. Kaso lang, paano mo gagawin? Paano ka mag-execute? Di ba? Oh, hindi mo rin mapapractice. Tama? Kung gusto mo sariling analyze. Sarili kang mag-analyze ng buy and sell. Ganun po kasi wala kang access doon sa economy. So yun po yung purpose ng enrollment natin. At the same time, mag-aano po tayo. May pag-aaral po tayo doon. Okay? So pwede naman 'yo kung gusto mo mag-demo kaso wala po kayong access sa doon sa baka sabihin niyo ano yung signal ganun. Hindi ako pwedeng magbigay sa inyo nun. Okay po kasi sa mga enrolled lang talaga 'yon. Yun po yung yun po yung policy talaga. Coach, aralin ko muna po, hindi ko pa po na. Yes, Ma'am Myra, mas maaaral niyo po yan kapag nag-enroll po kayo. Yun lang po yun. Kasi a-attend lang po kayo dito, ito yung mga training, ganyan. Hindi nyo rin kaagad siya magigets. Hindi kagaya pag nag-enroll po kayo, nandun na makikita nyo na yung economy, makikita nyo yung sinasabi namin na Manara Trading, makikita nyo yung sinasabi natin VIP Signal, makikita nyo na yung sinasabi nating broker nyo, tapos yung MetaTrader 5 nyo, tapos sisimulan nyo na, mas mabilis po kayo matuto sa ganun. Pero pag ganito, tulad kanina, di ba, diniscuss, may nakuha kayo, pero tingin nyo may execute nyo agad. Hindi, kasi bakit? Wala kasi kayong Hindi nyo pa nakikita siya ng, yung nakikita ng live. Hindi kagaya pag meron ka na, pwede mong ulit-ulitin, tapos sasabayan mo lang siya. Kahapon to, nag-aral nga ako. Yan, compute, no? Inaaral ko, tinitingnan ko. So, binabalik-balikan ko siya. 'Di ba? Yun yung kagandahan kapag nag-aaral ganun ka. So, gagawin mo yan syempre sa free time mo. Okay? So, yan lang po. Coach, di ko pa po maintindihan paano magkaroon ng yan nga, Ma'am Marciali. Kung para maintindihan mo, mag-enroll po kayo at may step by step tuturo sa inyo yan. So, magkakaroon po kayo ng broker. Huwag kayong mag-alala. Magbibigay lang kami ng suggestion, ikaw pipili kung anong broker gusto mo. Ituturo po namin yan. Kagaya ng mga iba na nag-enroll. Ngayon, kagabi, yung iba nag-enroll kagabi, pinasa ko na sa kanila step by step. So, na sila doon, tinitingnan nila, naglalagi na sila sa economy. Tapos unti-unti yun. Kasi pag ganito lang ating kayo, ano ba yung sinasabi nilang AI trading? Ano ba yung sinasabi nilang VIP? Hindi mo talaga maintindihan niya kasi hindi mo nga nakikita. Pero pag nag-enroll ka, maiintindihan mo na yon. Kaya nga ako, hindi pa ako umattend ng Zoom meeting nung nakita ko lang yan. Nag-enroll na muna ako. Kasi yun yung first step ko talaga. Enroll muna ako. Diba? Pag nung nag-enroll ako, ito pala yun, ganito pala, maganda pala. Doon ko nakita lahat. Ngayon, sige, inaral ko, naintindihan ko. So, mas maganda po kasi na nag-enroll ka na, tapos sinasabayan mo ng aral sa pag-attend sa ganito, mabilis mo na siyang makukuha. Okay? So, ganun lang po, maniwala po kayo. Ganun naman, di ba? Kapag hindi ka nag-aaral, ano bang meron sa school? Pero pag nag-enroll ka na, pag pumasok ka, ay ganito pala sa school, may mga classmate ka pala, may mga nagtuturo pala, may ganito pala dito. 'Di ba? Ng mga bata tayo. Pero nung hindi ka pa nag-aaral, gusto mo pumasok kasi hindi mo gusto mo ma-experience 'yun eh. No, hangga't hindi mo na-experience yung pumasok sa eskwelahan, hindi mo mapipil na estudyante ka. 'Di ba? Tsaka pag wala kang enrollment tulad sa 'di ba kaya ka nag-enroll. So nandoon yung parang commitment mo, nag-enroll ako, kailangan matutunan ko 'to. 'Di ba? Pero pag wala, ay okay lang na hindi ako ma-attend diyan, ganito, 'di ba? Kasi wala kang commitment eh. 'Di ba? Isa din po sa isang bagay din po 'yon, yung enrollment. May commitment ka na doon. Kasi alam mo na may linabas ka na mag-aaral ka, kailangan mo matutunan 'to. At pag natutunan mo 'to, doon pa lang papasok yung sinasabi natin na
profit mo. Okay? So yan lang po at maraming salamat. Meron pa po bang question bago po tayo magtapos? Meron pa po ba? So wala na. O kung meron po, mag-message lang po kayo sa akin at ayan si Ma'am, yung mga wala pa sa Thank you, Sir Jim. Yes, ma'am. Yung mga wala pa sa sa webinar, sa webinar sa GC, message nyo ako, i-add ko kayo kasi meron dito ata mga hindi pa kasama sa GC natin, no? Message nyo ako para i-add ko kayo doon sa GC ng trading para pag may mga training kasi minsan may pangkalahatan na trading, may mga guest tayo. Tulad kagabi, no? Gabi na may ano pa. So yan, may pinapasa ko naman yung link yan para hindi lang ako lagi yung makikita nyo rito. May mga iba pong magtuturo talaga ng mga trainer tsaka yung mga experts sa trading. Okay? So yan po yung ano. Pero syempre meron exclusive naman yan para sa mga ano lang, sa mga enrolled na. No, bukod pa doon may mga exclusive sa enroll. Syempre iba na yung pagtuturo doon. Hands-on na yon. Ibig sabihin talagang step by step na yung pagtuturo doon. Okay po? So yan, message nyo lang po ako. Kung interested kayo, you can enroll anytime. Huwag kayong ma-pressure. Ito lang masasabi ko sa inyo, no, na kung saan sa dami natin pagsubok na pinagdaanan, ngayon ka ba susuko? Sabi nga, may kasabihan nga tayo, winners never quit and quitters never win. So lagi lang natin panalangin yung mga nakaraan, yung mga experience natin, move on na po tayo doon. Kahit anong gawin nyo, hindi na natin mababawi yon, hindi na natin mababalikan yon. Ito na po yung bagong journey natin. Kailangan natin aralin. Di ba? Kung gusto natin na hindi na ma-scam, gusto natin matutunan, kailangan na po natin aralin. Ito na po yung time na gagawin po natin to. At yung pag-aaral na po ito, kahit mawala yung economy sa mga susunod na panahon, yung broker mo, yung platform mo, marunong ka na, kaya mo na yan, kahit hindi ka na mag-subscribe dyan, alam mo na magbasa, alam mo na mag-trade, magagawa mo na. Hindi mo na kailangan ng signal. Sa ngayon lang natin kailangan niya. Siyempre, kailangan muna natin aralin. Pero once na naaral nyo na po yan, ikaw na mismo magbibigay ng signal sa mga gusto mong tulungan. So, ganyan lang po yan. Kaya yan nakakapagbigay sila ng signal ngayong mga master trader na yon, 'di ba? Sa alam na nila. Nagsimula rin sila ng tulad mo, tulad ko na ganito. Sa susunod yan, hindi mo na kailangan yan, hindi mo na kailangan economy, ikaw na mismo mag-a-analyze niyan, ikaw na rin magbibigay ng signal sa mga gusto mong tulungan sa trading. Okay po? So, kailangan lang yung first step natin dito is enroll. Make decision. Kahit anong ganda ng mga sinasabi natin, anong ganda yung pinanood yung presentation, ay ganun pala, ganyan pala. Wala lahat yan kapag hindi ka umakbang, no, o gumawa ng decision agad. So yan po yung ating masasabi diyan. Okay, kaya mindset kailangan matutunan po natin. Yun lang po. Huwag niyo kagad isipin mahirap ata to. Wala nang hihirap sa mga pagsubok na pinagdaanan mo. Kaya kung may mahirap pa diyan, wala na po. Kaya lagi mong isipin, kaya mo yan, no? Basta lagi lang natin pag-pray at hayaan natin ang Diyos ang magbigay sa atin ng biyaya sa mga bagay na naranasan po natin. Okay, so muli po maraming salamat sa inyo sa time na binigay niyo po. See you ulit bukas, no? Magme-message po ako sa inyo yung atin lang po kayo tuloy-tuloy. Free naman 'yan. Okay? Pero yun nga ano na po kayo? Move forward na and move on na sa mga nakaraan. Okay? So God bless at tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, sa pinagkaloob niyo po. We pray, Panginoon, na naintindihan po ng mga kasamahan ko po rito yung presentation about dito sa trading. Lord, maraming salamat sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin na makita ko po itong economy at praying at answer prayer po ako dahil ito po yung panalangin ko na makakita po kami ng ganitong platform na magtuturo po sa amin ng tama. Sa iyo po namin ito pinagkakatiwala. Ikaw yung aming Diyos na nagbibigay ng lahat ng biyaya at nakakilala at nakakaalam ng aming buhay. Sa iyo namin binabalik ang papurit pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, thank you very much. Message lang po kayo at kung may mga question, message po. At pwede tayong mag-usap, tatawagan kayo, papaliwanag ko. Okay? Thank you very much and God bless. Congratulations pala sa mga yung mga bagong enrolled kanina. Thank you very much. God bless.